Tito Soto, anong iisipin ng taong bayan yan? Masisisi ba natin kung nagpapataas ka ng presyo? Yan ang iisipin yan. Namang taong ba, ba't ka pupunta ron? Natin itong tuta ni Tambi. Yung parang rhyming no? Sige, pasok! Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Nais makausap ni Senate President Vicente Soto III, si late 1st District Representative at dating Nakangayay. Yung picture niya dyan, nangayayan si Tambi, no? Oo, halatang stress. Tambi, labas ka nga sa picture nang makita ka lang namin o labas ka sa video. Tingnan natin ang kalagayan mo at kalusugan mo. Ha? Ang sakit, no? Oo. Di ba, marami ka naman bahay sa Forbes, di umano. House Speaker Martin Romualdez. Layo nito na formal na imbitahan ang kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senador Soto, wala pang kumpirmasyon kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Soto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin. Alam mo, gusto pang talaga, no? VIP treatment, iimbitahin mo lang siya para kausapin o patungkol dito sa hearing ng flood control dito sa Ghost Projects, kailangan mo pa siyang puntahan. Wow, VIP treatment eh. Yung iba nga hindi ginawa kay VP Sara yan, Vice President. Ito congressman lang, iilan lang ang boto niya, nanimal. Iimbitahin. Parang ganito mangyayari dyan. Tambi, iimbitahin ka namin. So, ito yung mga tatanungin ko. parang lespo lang na nahuli ka doon. Ay, magsiseminar ka rito. Ha? Oo, malayo to. Pupunta ka pa dyan sa East Avenue. Taga saan ka ba? Tagaytay. Malayo ka. Sa East Avenue mo i-claim tong lisensya mo. Brad, sir, baka naman pwede natin pag-usapan yan. Baka pwede kang pakiusapan. Tatanong ng pulis, anong klaseng pakiusap ba gusto mo? Huwag tayo maglokohan, nangyari na yan sa atin di ba? Siya naman, gusto niyang kausapin. Ano itatanong? Naku, pag ikaw pinaharap ka namin dito, talagang gigisahin ka ni Marcoleta. Yari ka dyan. Di ba? Baka naman pwede nating pakiusapan niya. Posibleng sabihin ni Zaldico yun. Ay, ni Tambi. Ano bang gusto mong pakiusap? VIP treatment. Gusto pang makausap? Ay, huwag kayong Huwag kayong magpataas ng presyo. Ulitin ko. Ganyan po lalabas yan sa taong bayan. Di ba? Padala ka na lang ng sulat. Yung nangyayaring natural. Di ba? Isipin mo. Tinuturo yan na isa sa mastermind. Kung itrato nyo VIP treatment. Ikaw talaga, tuta. Ay, tito. Oo. Kamusta na yung kabit? Ay, wag na yung kabit issue. Dito na lang tayo sa politika. Di ba? Ganun lang yun. Sa pagbabalik Anong ganun lang yun? Hindi ko gusto yung sinabi mo ron, ha? Diretso namin siyang iimbitahin. Di ba? Ganun lang yun. Anong ganun lang yun? Hindi ganun lang yun. Parang pupuntahan lang namin. Importante, makausap namin siya. Ganun lang yun. Parang simple, no? Dinadownplay. Wala nang masama doon. Hindi. Naku. Halatang halata kayo. Ay, teka muna, Tito So. Kitang-kita naman natin kung saan yung dinadivert. Di ba?
Oh, sabi nga yung nagtuturo na si Gutesa, ang tinuturo 'yan, ang iniimbestigahan niyo si Gutesa. Oh, yung nagnakaw ng kalabaw na itinuturo, instead na yung magnanakaw ang imbestigahan ninyo, ang gusto niyong imbestigahan yung nagturo no kung sino yung magnanakaw ng kalabaw. Naku naman Tito Soto, oh. Ganun lang yun. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee, naniniwala si Senate President Tito Soto na hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa mga kasama nitong senador. Ito ay dahil alam naman anya ng kanilang mga kasamahan na si Lacson pa rin ang gusto nilang mamuno sa naturang komite. Tiwala rin si Soto na hindi magkakaroon ng issue sa Senate leadership sa pagbabalik ni Lacson sa Blue Ribbon. I don't think so. I don't think so. And if ever there is, no problem with that. I always serve at the pleasure of my peers. Ayun. So wala naman daw problema na pag bumalik si Lacson as Blue Ribbon Chairman, na dati sinabi niya hindi siya nagpapapilit, hindi na talaga siya babalik, pero kinain niya rin yung suka niya. No? Si Tito Soto wala namang problema 'di ba? Nagsuserve daw siya at the pleasure of my kabit. Ay, bakit ba kabit? At the pleasure of my peers. Ganon. Si Tito Soto, siguro, hindi ko alam kung kabit niya to hindi yung kabit na yung kabit niya ito si Lacson patungkol sa yung tandem ba? Wag na nga kabit ang pag-usapan natin. Katandem, ganon. Kasi 'di ba ganon naiisip natin pagka-tandem? Oo, kabit. 'Di ba katandem? In Tagalog, kabit. O parang kabit mo ba si Lacson sa paglayo sa usapin ng mastermind, gano'n. O katandem mo ba si Lacson? O. Kasi nagkagulo-gulo, nagka-leche-leche na yung nung simula pumasok kayong dalawa diyan eh. Kayo, sa totoo lang, ang ganda na magiging investigasyon. Maaaring tapos na nga eh. Maaaring nakuha na natin yung mastermind kung hindi kayo pumasok ni Lacson. O, yung kabit mong yung katandem mong yon. Baka mas madali pa nga yung Senador Calon kasi ikaw ay opisyal eh. Plano ng Senate Blue Ribbon na itakda ang susunod na pagdinig kaugnay ng isyu ng katiwalian sa flood control projects sa November 14. Sinabi ni Soto na pag-uusapan pa rin nila ito ni Lacson kung kailan ang tiyak na petsa ng pagdinig. Asher Kada. O eto, tingnan natin tong next O, eto, pag-usapan natin, si Tito Soto gusto namang makausap si Tambi. Eto namang kamera, sino ang gustong makausap? Pasok. Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa parehong bahagi ng Davao River. Meron namang tinatawag nga na double funding o yung dalawang kontratang pareho ang halaga at lokasyon na inaward sa magkaibang contractors. Dagdag pa nga ni Tino, meron pong 62 contracts na inaward ng walang tukoy at maayos na specifications ng lokasyon at detalye sa mga proyekto na nagkakahalaga pohan ng 3.44 billion pesos. Paulit-ulit din daw ang kontratistang nakitang lumabas sa mga pinunang proyekto. Ayon kay Tino, paniguradong sasabihin ng kampo ni Pulong na may politika rito. Pero Animal! Siyempre, ano pa yan? Gago to Tinan nyo, ang Senado, gustong kausapin si Tambi, ang ginigisa, si Gutesa, ang Kamara naman, ang gustong imbestigahan, Davao at saka Dolomite Beach. Anong nangyayari sa Pilipinas? Ang daming patay sa Cebu. Ang daming lumubog na kotse, bahay. Ang gusto nyong paimbestigahan, si Gutesa at saka yung Davao. Tapos sasabihin nyo, sasabihin na naman politika. Siyempre! Nakapakagago nyo. Anong klase kayong tao? Ang daming ghost projects. Yung iniimbestigahan nyo, ando doon, kita. Yung iniimbestigahan nyo ring Dolomite, ando doon din, nakikita.
Tapos Davao ang iimbestigahan, ang daming ghost projects, wala. Pinondohan, walang bayad. Pinondohan, binayaran, pero walang proyekto. Bakit hindi nyo imbestigahan? Tapos ayaw nyo sasabihin na politika lang? Halatang halata kayo eh. Halatang halata na pinagtatanggol nyo si Tambi. Kaya naman, the more nyong pinagtatanggol ng ganyan si Tambi, lalong lumilinaw. Tandaan nyo to ha. Tandaan nyo itong mabuti. Lalong lumilinaw sa taong bayan na mastermind si Tambi. Kasi kung ikaw ay wala talagang kagaguhan, pag tinuro ka, edi open mo. 'Di ba? Bakit mo ipapasa sa iba? At sa dami ng nagtatanggol sa kanya, it needs money. Ibig sabihin, marami talagang nakurap. Okay? So, lumilinaw lalo sa taong bayan, teka muna, talagang may tinatago to. Alam mo kung anong patunay doon? Na ang taong bayan na hindi naniniwala sa inyo? Yung investment, yung stocks, yung dolyar bumabagsak. Yan ang malinaw. Kasi hindi mo kayang kontrolin yan. Yung survey, kaya mong bayaran yan eh. Yung mga lintik na congressman, pwede mong bayaran ng iba dyan. Yung ibang mga senador, pwede mong bayaran ng iba dyan. Pero yung stocks, hindi mo mamamanipulate yan. Hindi mo kayang pilipitin ang leeg ng mga, ay, mag-invest kayo dito ha. Aayusin namin tong gobyerno. Hindi po pwedeng ganon. Sasabihin ni Claire, kasalanan ng mga Duterte yan. Mag-invest kayo dito. Hindi nyo matatakot ng mga ganon ng mga investor. 'Di ba? Kasi nga, mga peke kayong lahat. Ano nga yung nagdoble? Malay ba natin kung talaga namang kulang? 'Di ba? Oh. Ang tingnan ninyo, may anomalya ba? Kung walang anomalya, punta na kayo dun sa iba. Dugi Tino, nag-umpisa ang kanyang pagsisiyasat sa sumbong sa Pangulo website at kapansin-pansin ang mga questionableng kontrata at proyekto sa kanyang distrito. Samantala, kasalukuyan pa rin tinitignan ni Public Accounts Ang Chairman daming ito pa si Kokey, isa pa ito. at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung may line item nga ba sa General Appropriations Act o Ito ba si Mr. Harvard? Nagbayad. Anyway, ha? Ang kumusta na yung Dolomite mo? Balik natin yung basura, samahan ka namin. Kasi yan ang gusto nyo. Iniimbestigahan nyo yung malinis, yung madumi, ayaw nyo imbestigahan. Balik natin basura. Ha? Pataihin nyo rin yung mga tao. Yan ang gusto nyo eh. Yung madungis. Hindi, eto Ito, in general po ito. Alam mo yung mga madudumi, gusto niyan madumi. Let me repeat that. Yung mga masasama, gusto niyan masama din. Kasi, pag ikaw ay nasa dilim, ayaw mo ng liwanag, ma-expose ka eh. Halimbawa, tingnan mo ang adik. Gusto niyan lahat ng kaibigan niyan adik. Magsalita ka dyan ng Diyos, ikaw pa masama. Gusto niyan adik ka rin. Tingnan mo yung barkadahan na mahilig sa babae. Sigurado yun. Hindi lang siya mambababae, maghahatak pa yun ng mga kaibigan niya, kagrupo niya, kaibigan niya na mambababae. Para wag siyang magbukang masama. Pag ikaw ngayon tumanggi mang babae, ikaw pa masama. Alam ko yan eh. Nafe-feel ko. Di ba? Hindi. Joke lang, joke. Ganyan. So ayaw nila, parang magnakaw kayo mga animal. Ha? Pag hindi kayo nagnakaw, yari kayo sa amin. Bakit? Magmumukha silang madumi.
Sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang Dolomite Beach Project ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ni Ridon ang suspecha ng mga netizens na paghihiganti lang daw ito ni Ridon nang tanggalin siya ni Digong bilang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor noong 2017. Narito ang pahayag ni Congressman Ridon. Gumaganti lang si Koke. Oh. Sige, mag-enjoy ka dyan, kakabanat mo. Kung ano man nakukulimbat yung pera kay Saldico at kay Tambi, di umano. Tago nyo na. Last nyo na yan. I don't think there's anything na talaga ho nga paghiganti dito sa usapin po na ito. Ayun, Hindi ito bait mo. tungkol sa dating Pangulo. Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. Ayun, hindi siya ang bait. Ang bait pala nito. Idol!